Sa video na nga na ito, tatalakayin natin ng napakadetalyado ang creatures na naprotekta sa Earth laban sa mga asteroid impact. Tatanungin muna kita, anong mabilis na paraan ang gagawin para mawasak ang buong planetang Earth? Ang sabi nila, nuclear bomb daw. Sa ngayon, merong 15,000 active nuclear weapons sa buong mundo. At ayon sa mga researcher, kapag pinasabog silang lahat ng sabay-sabay, ay ito'y magdudulot ng pagkamatay ng halos 3 bilyong katao. So sa makatuwid, marami pa ring makakasurvive. So buo pa rin naman ang mundo, hindi pa wasak. Pero sa kabilang banda, ang tanging makakapagpawasak lang talaga sa Earth ay walang iba kundi ang mga asteroid. Ayon kay late Stephen Hawking, naniniwala siya na ang pinakabanta talaga ng humanity ay ang mga asteroid. Kaya anya, kailangan na nating lumipat ng ibang planeta. Dagdag pa nga niya, kapag may asteroid na bumagsak sa Earth, nakaparehas ng asteroid na bumura sa mga dinosaur ay katapusan na nating lahat. Ang meteor na bumura sa mga dinosaur ay tumama sa Earth 66 million years ago na po. At kapag muli itong tumama, ay madidelete all ang sangkatauhan. Ngayon naman sa ating panahon, imposible itong mangyari dahil detected na agad ito kung sakali ng mga advanced technology natin. Pero ito ang nakakagulat. Sa loob ng 100 years ay merong naganap sa ating Earth na pagbagsak ng 2 malalaking meteor na papatay sana ng milyong katao. Pero milagrong hindi ito tuluyang nakapaminsala sa mga tao. Merong humaharang dito. Sino kaya siya? Pero bago tayo mag-climax, alamin muna nga natin ang kakayahan ng mga meteors. Ayon sa estimate, 100 tons ng mga meteorites ang napasok sa Earth atmosphere araw-araw. Karamihan sa kanila hindi na umaabot sa pinaka-Earth sapagkat maliliit nga sila at umaapoy na nga sila at natutunaw habang bumubulusok pababa sa atmosphere. Pero paano naman kung dambuhalang meteor na? Ayon sa kamakailang estimate, merong halos 18,000 meteorite kung pwede sanang tumama sa Earth sa loob ng 100 years. Pero lahat sila hindi nagawang bumagsak sa Earth sa loob ng 100 years. Pero bakit sinabi ko kanina na merong 2 nakalusot na meteorite sa loob ng 100 years? Paano nga ba sila nakalusot? Una muna, i-consider mo muna ito. Ang sound travel o paglalakbay ng sound sa hangin ay may bilis na 340 meters per second. At ang bilis nito ay katumbas na o pwede nang ikumpara sa Mach 1. At ang pinakamabagal na meteor ay kayang mag-travel sa bilis na tens of kilometer per second. So sa makatuwid, halos 10 times na mas mabilis ang pagbagsak ng meteorite kumpara sa pag-travel ng sounds. Ganun pa man, sabi naman ng ibang mga tao, kapag mayroong babagsak na meteor sa Earth, ay dapat daw itong tirahin agad ng missiles. Pero ang totoo, imposible itong mangyari. Pero bakit? Ang pinakamabilis na eroplano ng NASA na Export 3A ay meron lamang sagad na bilis na Mach 10, malayong malayo sa bilis ng meteor na Mach 20. Ngayon ang pinakamabilis naman na missile sa Earth ay may bilis na Mach 20. Pero ang problema, di niya ito kayang i-detect agad at wala rin siyang kakayahang sabayan ito dahil unpredictable ang pagbagsak ng mga meteor. Iba-iba din ang trajectory nito. Mula kasi siya sa labas ng mundo kaya mahirap talaga siyang i-monitor. At don't get me wrong, pinakamabagal na meteor pa lang ang pinag-uusapan natin. So isa lang ibig sabihin nito, wala pa tayong teknolohiya na kayang makalculate ang trajectory ng mga meteor. Kaya naman pag may nakita kang meteor sa kalangitan na tatama sa Earth, ay wala na nga tayong magagawa kundi tanggapin na lang natin at i-welcome na lang natin sila. At ngayon dumako na nga tayo sa climax. Tignan na nga natin ang unang meteor impact na nasaksihan mismo ng mga tao. Noong February 13, 2013, may nakitang makinang na bagay na nabulusok paibaba sa kalangitan ng Chelyabinsk sa Russia. Ilang minuto lang matapos siyang matanaw ay umapoy ito at naging fireball hanggang sa sumabog na ito ng napakalakas. Sa sobrang liwanag ng fireball ay mas nahigitan niya ng panandalian ng liwanag ng araw. Pagkatapos nito, nagkaroon ng malakas na shockwave dahilan pininsala nito ang halos 4,000 gusali sa Chelyabinsk. Nawasak ang mga bintana at mga pintuan at halos 1,500 na katao na sugatan sa mga bubog na nagliparan. At sa kabutihang palad naman, walang namatay. At ayon sa pag-aaral, ang fireball ay isang meteor na may diameter na 17 meters at may timbang na 10 tons. Dagdag pa nga nila, may bilis ang meteor na ito na 15 km per seconds at katumbas na ito ng Mach 54.
At ayon sa mga dalubhasa, kung sakaling sumabog ito sa lupa hindi sa hangin, ay ito'y magpapakawala ng enerhiya na 30 times na mas malakas sa pagsabog ng nuclear bomb. At take note, 3 nuclear bomb lang ay kaya ng kumitil ng halos 100,000 na katao. So kung bumagsak nga sa lupa ng Chelyabinsk ang meteor, ay sapat na ito para burahin ng buong lugar at kitilin ng halos 3.6 milyon na katao dito. Bukod pa, mayroong malaking nuclear fuel recycling plant malapit sa Chelyabinsk na pwede ring sumabog kung sakaling bumagsak nga ang meteor. Subuti na nga lang talaga sa taas lang siya sumabog. Pero bakit nga ba sa taas lang? Nang sumabog ito, maraming video ang naglipa na sa online. At kung titignan at sisiyasatin mong maigi ang mga video footage ay may makikita ka rito kakaiba. Lahat ng mga video ay kinunan sa iba't ibang anggulo at makikitaan mo ito ng misteryosong bagay na nakatago sa gilid o sa likod ng liwanag. Mabilis niyang inunahan ng meteor at nilagpasan niya pa nga ito. Makikita pa sa isang kuhang anggulo na mula sa likod ang nilalang na biglang inunahan ng meteor at saka biglang nawala. Hindi ito parte ng meteor dahil siya'y nagmula sa likurang bahagi at bigla na lang siyang sumulpot at saka inunahan niya ang bilis ng meteor. Mach 54 ang bilis ng meteor, so ibig sabihin nasa Mach 108 ang bilis ng creatures na ito. At ang nakita nga ito ng mga tao, inisip nga nila na missiles ito ng Russia. Pero gaya ng sinabi ko kanina, di aabot sa bilis ng meteor ang bilis ng missiles. At sinabi rin ng Russian government na hindi sila nagpakawalan ng mga missiles ng mga panahong yun. So ano ang kakaibang bagay na ito? Sundan mo lang ako at bibigyan kita ng kasagutan base sa sci-fi thinking at story. May mga